dahil sa kanyang panawagan. Kaya kung tinawag ka, ang mission natin, maglingkod. Itaas na yung kamay ng mga lingkod. Dapat ang mga lingkod magkakakilala. Dapat ang mga lingkod magkakasundo. Dapat ang mga lingkod magkakasama. Dapat ang mga lingkod nagmamahalan. Sa ganung kalagayan, ang sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Purihin ang Diyos. Alam nila, kilala nila na tayo'y mga alagad ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Pangatlong punto, the Holy Spirit was given. Bakit? Bakit ako at ikaw, tayong lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, binigyan ng Espiritu ng Diyos upang bigyan ng kapangyarihan, kakayahan, at ipinagkaloob sa kanila ang karapatang magpatawad. Sino ang may Espiritu ng Diyos? Yung may kakayahan na magpatawad. Ang taong binigyan ng Espiritu Santo, may kapangyarihan yan, may kakayahan yan na magpatawad. Sino ang lingkod ng Diyos? May Espiritu ng Diyos. Anong katibayan na ang tao may Espiritu ng Diyos? Marunong magpatawad. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kawalang hiya, kahit gaano at kataksil, magpatawad. Dahil hindi kaya ng taong magpatawad kasi hindi lingkod ng Diyos yan. Kunwari lang lingkod pero hindi talaga lingkod. Dahil ang palatandaan ng tunay na lingkod, kahit minalang hiya ka, kapangyarihan kang magpatawad. Purihin ang Diyos. Itong tatlong punto na ito, nagpakita si Jesus, ibinigay ni Jesus ang kanyang misyon, at binigyan ng Espiritu. Ang simbahan may kapangyarihan, may kakayahan na mangaral, maghari ang pag-ibig, pagkakaisa, at nangangaral dahil taglay ang Espiritu ng Diyos. Matapos natin makita itong mga puntos na ito yung mahalaga. Anong aral ang maibibigay nito sa atin? Hindi lang sapat na makita natin si Jesus nagpakita, si Jesus nagbigay ng misyon sa kanyang mga alagad, si Jesus nagbigay ng Espiritu Santo. Oo, tama. Pero, ano ang aral? Number one, the peace of Jesus gives comfort. Listen po.
Sino yung may kapanatagan? Yung may kapayapaan ni Kristo. Sino yung may kapayapaan na galing kay Kristo? May kapanatagan. Dahil sa gitna ng mga pagsubok, takot at mga panganib, ang presensya ni Jesus ay nagdadala ng tunay na kapayapaan, kagalakan sa puso ng mga naniniwala sa Kanya. Kahit lumitaw si Jesus sa gitna ng mga alagad, hindi siya maiintindihan doon. Kung hindi niya sinabi, sumain niyo ang kapayapaan. Nung sinabi ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan, anong taglay ng mga alagad? Kapanatagan. Subukan mo magkwento sa mga taong natatakot, sa mga taong natataranta, sa mga taong balisang-balisa. Kahit magkwento ka na magkwento dyan, hindi ka maiintindihan. Kasi hindi yan panatag. Kaya ang galing ng Panginoon, para maintindihan na nabuhay siya, binigyan niya muna ng kapanatagan ng isip at ang kalooban ng kanyang mga alagad sa pamamagitan ng ano? Kapayapaan. Kahit anong sabihin sa iyo na mali ka, walang hiya ka, hindi maniniwala yan. Panatag dapat ang kalooban mo. Yung tao may kapanatagan, malawak ang unawa. Hindi agad-agad nagagalit at hindi agad-agad sasama ang loob. Hindi magtatanim. Bakit? Panatag eh. Sino yung panatag? Ay di yung may kapayapaan galing sa Diyos. Yung po yung unang aral dito. The peace of Jesus gives comfort. Mayroon din naman kapayapaan dito sa atin eh. Pag malaki ang pera mo, marami kang pera, panatag. Panatag ang loob ng taong may pera. Eh, paano kung walang pera? See? Ang kapayapaan nang gagaling sa Diyos, may pera ka man o wala kang pera, panatag ka. Purihin ang Diyos.